Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 751. Malalim na pagmamasid sa espiritual. Pagkaalis ni Medusa, ang lambak ay ganap na tumahimik. Ang kandado ng espasyo sa kalangitan ay naging sanhi ng maliit na lambak na maging isang lugar na nakahiwalay sa labas ng mundo. Walang sino man ang hindi sinasadyang masisingil sa tahimik na lugar na ito. Gayunpaman, maliban sa kakulangan ng tunog na pag-alis ng Medusa ay hindi naging sanhi ng isang alon sa loob ng lambak. Ang tumpok ng mga pira-pirasong bato sa pasukan ng kuweba ay wala pa ring tugon. Ang napakalaking magaan na kakon sa loob ng lambak ay hindi rin nagpakita ng tanda ng paglusot. Bagamat ito ay mukhang katulad ng nakaraan, sinumang tao na may napakalakas na espiritual na pangunawa ay makakatuklas na ang dalawang hindi pangkaraniwang makapangyarihang aura na ito ay tahimik na itinatago, naghihintay sa sandaling sila ay muling ipanganak. Kahit na ang lambak ay nag-alaga ng ilang magical beasts, hindi sila nang ahas na humakbang kahit kalahating hakbang papasok sa malalim na lambak dahil sa pressure na mahinang ibinubuga ng light cocoon. Hindi rin sila naglakas loob na magpalabas ng isang dagandong na masyadong malakas, sa takot na maabala nila ang pag-iral na pumuno sa kanila ng matinding takot. Kaya naman, ang malalim na bahagi ng lambak ay naging bahagi kung saan bihira ang mga tao at mga hayop. Ang ligaw na damo sa lambak ay mabilis na lumago sa ilalim ng impluwensya ng siksik na enerhiya. Sa huli, ang ligaw na damo ay tumangay sa magaan na kakon. Ito ay patuloy na nag-intertwine upang bumuo ng isang kulay berdeng web sa paligid ng kuweba ng bundok at ang light kakon. Sa ganitong paraan, isang pagkatiwangwang ang idinagdag sa lambak na ito. Tanging ang napakalaking makulay na enerhiya na umiikot sa kalagitnaan ng hangin ang naglalabas ng kaunting buhay. Ang oras ay mabilis na dumaloy sa loob ng malalim na lambak na ito na nakahiwalay sa labas ng mundo. Isang araw pagkatapos ng isa pang nakaraan. Naglaho ang tagsibol at dumating ang taglagas. Nang hindi namamalayan, humigit kumulang kalahating taon na ang nakalipas mula nang umalis si Medusa. Sa pamamagitan ng pagbibilang ng oras na nakalipas, ang pag-urong nina Xiaoyan at Ziyan ay halos umabot ng 1 taon. Bagamat naubos ang ganoong katagal, wala pa rin kahit katiting na kakaibang aktibidad mula sa lambak. Ang tiwangwang na tahimik na lambak ay tila tahimik na nakalimutan ang tungkol sa kanila. Hindi nakabalik si Medusa sa kalahating taon na ito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang ligaw na damo ay tumutubo pa rin sa buong lugar sa loob ng malalim na lambak. Kung walang aksidenteng mangyayari, malapit na nitong sakupin ang buong lambak ng bundok sa loob ng maikling panahon. Sa wakas, susundan nito ang pader ng bundok at aakyat, na tila bulag na berdeng ahas habang kumalat ito. Tahimik na damaloy ang oras sa loob ng tiwangwang, malalim na lambak. Sa isang tiyak na araw, sa wakas ay lumitaw sa malalim na lambak ang isang bahagyang hindi pangkaraniwang paggalaw na naiiba kaysa sa karaniwang monotony. Nakikita ng isang tao ang malaking pag-inog ng enerhiya na dahan-dahang umiikot sa kalangitan ay biglang nagsimulang unti-unting tumigil sa pag-ikot. Bumuhos ang maringal na enerhiya na parang bagyo bago tuluyang nag-transform sa dalawang bulubunduking parang torrent na haligi ng enerhiya. Ang isa sa mga haligi ng enerhiya na ito ay sumisingil sa lambak, na ngayon ay nakatago ng ligaw na damo, habang ang isa ay damapo sa magaan na kakon, na natatakpan ng ligaw na damo. Ang dalawang haligi ng enerhiya na ito na mahigit 10 talampakan ang laki ay pumutol sa hangin. Ang hangin ay naglabas ng isang matalim na nakakapunit na tunog habang ginagawa nila iyon. Mula dito, sapat na upang makita kung anong uri ng napakalaking enerhiya ang nasa loob ng dalawang haligi ng enerhiya na ito. Sa ilalim ng ganoong kalaking lakas, ang ligaw na damo sa loob ng lambak ay biglang nalante sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob ng ilang maikling paghinga, ganap itong bumalik sa dati. Ang malaking kulay ube na mapusyaw na kakon sa lambak at ang kuweba ng bundok na hinarangan ng mga pira-pirasong bato ay dahan-daang muling lumitaw. Ang isa sa dalawang napakalaking haligi ng enerhiya ay pumasok sa light cocoon habang ang isa naman ay pumasok sa kuweba. Agad silang tumigil sa pagkakaroon ng anumang iba pang hindi pangkaraniwang paggalaw pagkatapos noon. Ang pag-inog ng enerhiya sa hangin ay tuluyan nang nawala.
Ang matinding natural na enerhiya sa lambak ay unti-unting bumalik sa normal nitong kalagayan. Sa hitsura ng sitwasyon, tila ang dalawang kapwa na nangangailangan ng napakalaking lakas ay umabot na sa yugto kung saan sila ay busog. Ang magaan na kakon sa loob ng lambak ay naging mas malalim na kulay pagkatapos makuha ang napakalaking haligi ng enerhiya. Ilang kakaibang seal ang unti-unting lumitaw sa ibabaw ng light kakon. Ang mga ningning na unti-unting ibinubuga mula sa mga seal na ito ay tila napaka-misteryoso. Walang ibang aktibidad pagkatapos maganap ang pagbabagong ito sa loob ng lambak. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang nakalipas. Sa loob ng kuweba, na ang pasukan ay mahigpit na nakaharang ng isang tumpok ng mga pira-pirasong bato, ang mga mata na halos isang taon nang nakapikit sa wakas ay nanginginig ng dahan-daang bumukas. Isang bagyong puno ng kidlat ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata nang sunod-sunod nang bumukas ang mga ito. Sa sandaling iyon, maging ang hangin sa loob ng solemne na kuweba ng bundok ay nagbuga ng bahagyang kaluskos. Isang maringal na aura na halos isang taon nang natahimik sa wakas ay naging parang mabangis na tigre kasunod ng pagdilat ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, humarap sa langit at nagbuga ng umuugong na nanginginig sa lupa. Maging ang kuweba ng bundok ay nagsimulang manginig sa ilalim ng marilag na aura na higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Maraming makakapal na linya ng bitek na kasing laki ng braso ang kumakalat na parang mga sapot ng gagamba mula sa lugar kung saan nakaupo ang binata na nakakross ang mga paa. Sa wakas, kumalat sila sa bawat sulok ng kuweba. Creak. Ang bahagyang tunog ay biglang lumitaw habang ang nakaitim na binata ay nakaupo sa berdeng bato. Kaagad, maraming maliliit na linya ng crack ang lumitaw. Pagkatapos nito, mabilis silang kumalat sa buong berdeng bato bago pumutok ang berdeng bato. Nagbago ito sa hindi mabilang na bilang ng mga fragment sa gitna ng mababa at malalim na dagandong. Ang nakaitim na binata na nakaupo sa berdeng bato ay hindi gumalaw kahit kaunti sa kabila ng pagkawasak nito. Ang magkabilang paa niya ay nakabitin sa walang laman na hangin at patuloy siyang nakalutang sa hangin sa bagay na ito nang hindi nanghihiram ng anumang panlabas na lakas. Ito. Ang lakas ng isang dawwang. Ha! Dahan-daang gumalaw ang kamay ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang maringal na bulubundukin na parang daochi na bumubulusok sa loob ng kanyang katawan. Isang mahinang arko ang lumabas mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, isang uri ng kabayanihan na pakiramdam ng pagkakaroon ng lahat ng hawak sa kamay ng isang tao ay lumitaw sa loob ng kanyang puso. Isang malakas na espiritual na lakas ang lumipad sa paraang parang kidlat at kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang bagyo na ang kanyang katawan ay nasa gitna. Ang makapangyarihang espiritual na lakas ay mabilis na kumalat palabas ng yungib at binalot ang buong lambak sa loob nito. Gamit ang spiritual strength para aiskan ang lugar, nakita ni Xiaoyan ang isang napakalaking kulay purple na light cocoon sa loob ng lambak. Bukod dito, dahil umaasa siya sa sensitibong espiritual na lakas, malabo niyang nararamdaman ang isang malakas na buhay na pinagsama-sama sa loob ng kakon. Ang espiritual na lakas ay kumalat sa lambak. Gayunpaman, hindi ito tumigil dahil dito. Sa halip, nagpatuloy ito sa pagtungo sa napakalaking Magical Beast Mountain Range at kumalat sa ibabaw nito. Kasunod ng pagkalat ng kanyang espiritual na lakas, hindi mabilang na bilang ng mga eksena ang naaninag sa ulo ni Xiaoyan. Siyempre, may napakaraming makapangyarihang magical beast sa loob ng Magical Beast Mountain Range. Kaya naman, hindi nakaligtas sa kanilang pansin ang labis na espiritual na pag-scan na ito ni Xiaoyan. Ito ay dahil dito na ang malawak na hanay ng kabundukan ay agad na nagsimulang maglabas ng maraming nanginginig sa lupa na galit na dagandong. Ang hindi mabilang na bilang ng mga mababang ranggo na magical beast ay nagsimulang manginig sa gitna ng mga dagandong na ito. Sa kabila ng kakayahang maramdaman ang espiritual na pag-scan ni Xiaoyan, karamihan sa mga makapangyarihang magical beast na ito, maliban sa mga may espesyal na kakayahan, ay hindi nakapagdulot ng malaking pinsala sa espiritu ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay hindi nakatanggap ng kahit katiting na pag-atake sa panahong ito ng labis na pag-scan sa lugar. Ang maringal na espiritual na lakas ay kumalat sa loob ng 50 kilometrong radius. Gayunpaman, ito ay tila ang mahirap na limitasyon.
Bilang resulta, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nahirapan na umabant kahit 1 pulgada matapos kumalat sa isang bundok. Gumalaw ang isip ni Xiaoyan nang makita ito. Ang espiritual na lakas na kumalat ay nagsimulang lumiit sa paraang parang kidlat na parang tubig baha. Sa ilang paghinga, tuluyan na itong lumiit pabalik sa kanyang katawan. Bahagyang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos naganap na bumalik sa kanyang katawan ang espiritual na lakas. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at gusto lang niyang subukang pagtagpuin ang kanyang spiritual strength sa kaibuturan niya nang may biglang sumagi sa kanya. Marahang dinampi ng kanyang daliri ang makapal na puting bakas ng apoy sa kanyang noo. Ang ilang hindi kilalang panginginig ay tahimik na lumitaw sa kaibuturan ng kanyang espiritu. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan ng basang hangin. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata bago ito agad na pumikit. Biglang gumalaw ang kanyang isipan at isang maringal na espiritual na lakas ay muling sumilay. Gayunpaman, hindi ito kumalat sa pagkakataong ito. Sa halip, sumugod ito sa fire seal na iyon sa kanyang noo. Kakapasok pa lang ni Xiaoyan spiritual strength sa fire seal nang sumabog ang isang mababa, malalim, humihibong tunog na may putok sa kanyang isipan. Agad na naging itim ang kanyang mga mata at isang maliit na landas na nabuo mula sa makapal na puting apoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagkaroon ng malalim na kadiliman sa dalawang gilid ng maliit na landas. Tila walang katapusan ang maliit na landas ng apoy sa isang sulyap. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan at hindi nag-atubili habang nagmamadaling bumaba sa maliit na landas ng apoy. Nang ang espiritual na lakas mula kanina ay umabot sa isang tiyak na punto, ang kanyang paggamit ng kanyang espiritual na lakas ay tila mas malinaw. Ang maliit na landas ay talagang mahaba. Gayunpaman, sa ilalim ng bilis ng kanyang espiritual na lakas, na mas mabilis kaysa sa kidlat, kailangan lamang ng mahigit 10 minuto bago lumitaw ang isang butas ng apoy sa dulo ng maliit na landas ng apoy. Bahagyang nanginig ang espiritual na lakas ni Xiaoyan bago walang awa na nag-charge. Pumasok ang espiritu ni Xiaoyan sa fire hole. Ang nakasisilaw na siksik na puting apoy ay biglang nawala. Ang pagpapalit nito ay isang napaka-pressure na kadiliman. Ang madilim na lugar na ito ay tila isang napakalaking bulwagan. Napakalawak ng bulwagan na medyo nakakatakot. Ang isang halijing bato na mahigit 1,000 talampakan ang haba ay umabot sa langit habang sinusuportahan nito ang hindi pangkaraniwang malaking bulwagan. Ang bulwagan na ito ay natatakpan ng hindi mabilang na bilang ng mga kumpol ng liwanag na nakabalot sa loob ng isang jade green na glow. Ang espiritu ni Xiaoyan ay bumalot sa kanila at nabigla nang mapagtanto na ang mga kumpol ng liwanag na iyon ay talagang naglalaman ng isang buhay na espiritual na katawan sa loob ng bawat isa sa kanila. Ang diwa ni Xiaoyan ay gamulong ng husto dahil sa nakakagulat na eksenang ito. Ang kanyang espiritu ay mabilis na dumaloy sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang pagkabigla ay biglang natipon sa isang kumpol ng jade green na ilaw na malapit sa gitnang bahagi ng malaking bulwagan. Sa loob nito ay isang matandang lalaki na nakapikit ng mariin. Ang bagay na nagdulot ng bagyo sa loob ng puso ni Xiaoyan ay ang matandang ito ay si Yao Lao na nahuli ng Hall of Souls. Ito ay ang Hall of Souls. Ang espiritu ni Xiaoyan ay naglabas ng mapurol na boses. Sa sandaling tumunog ang kanyang boses, biglang nag-iba ang espasyo sa kanyang harapan. Kaagad, ang espasyo ay sumabog na parang silang salamin. Isang nakakatakot na espiritual na lakas na kahit ang kalawakan ay hindi makayanan ang pagdadala ng hindi pangkaraniwang siksik na kadiliman ay biglang sumabog. Ang pakikipag-ugnayan lamang dito ay nagwasak sa espiritual na labi ni Xiaoyan sa kawalan. Battle Through the Heavens. Kabanata 752. Pagsulong sa Dawang Class. Si Xiaoyan, na nasa lambak, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ang kanyang espiritual na katawan ay naging kawalan. Binalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mahinang pagkabigla. Nasisiguro niya na ang lugar na nakita niya kanina sa tulong ng spiritual fire imprint na iniwan ng kanyang guro ay tiyak na ang misteryosong Hall of Souls, na iyon. Ang kuweba ay naglabas ng medyo balisa at mabigat na tunog ng paghinga. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay unti-unting nawala. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis na tumatakip sa kanyang noo.
Naupo siya sa isang bato sa likuran niya at nag-isip ng malalim. Ang napakalaking bulwagan mula kanina ay dapat ang napakahiwagang Hall of Souls. May patungkol lamang ni Xiaoyan ang kanyang kakayahang pumasok sa lugar na iyon at sumilip sa paligid dahil sa imprint na espiritual na apoy na iniwan ni Yao Lao. Ang nakakatakot na espiritu na lumitaw sa gitna ng basag na espasyo ay dapat na tagapag-alaga ng Hall of Souls na iyon. Hindi rin sigurado si Xiaoyan kung siya ang pinuno ng Hall of Souls. Sa anumang kaso, ang tanging alam niya ay kahit na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, hindi pa rin siya makakapantay sa misteryosong ekspertong iyon. Ang Hall of Souls na ito ay talagang maraming malalakas na tao. Mula sa hitsura ng nakakatakot na espiritu kanina, malamang na kahit si Protector Wu ay hindi kayang ikumpara sa kanya. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, napahawak siya sa kanyang noo at nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Gaano man kahirap ang sitwasyon, alam niya, kahit papaano, na si Yao Lao ay talagang buhay pa. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataon hanggat nabubuhay pa si Yao Lao. Guro, hintayin mo ang disipulong ito. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Isang determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tumayo siya at huminga ng malalim na hangin. Ang malakas na umaagos na parang agos na daochi sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting nagtanggal ng lamig na nananatili sa kanyang katawan. Ang kasalukuyang siya ay isa ng tunay na piling tao na si Dao Huang. Isa pa, bata pa siya. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, naniniwala si Xiaoyan na sa susunod na makatagpo niya ang nakakatakot na espiritu sa loob ng Hall of Souls na iyon, hindi siya haantong sa ganitong pagkakataon kung saan siya ay natalo nang wala man lang kakayahang gumanti. Dahan-daang pinaalis ni Xiaoyan ang mga distractions sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang katawan, at dahan-daang naglakad patungo sa bakana ng kuweba, na nakaharang pa rin ng mga bato. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad at marahang inilagay sa mga bato. Biglang nagsalita ang kanyang bibig. Break. Bang. Isang malakas na tunog ang agad na umalangaw-ngaw sa sandaling umalangaw-ngaw ang sigaw ni Xiaoyan. Ang mga pira-pirasong bato ay bumaril mula sa kuweba sa lahat ng direksyon. Muling nabuksan ang kuweba ng bundok sa gitna ng alikabok na kumalat sa buong lugar. Dahan-daang lumabas si Xiaoyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang nakakasilaw na sikat ng araw. Nakatayo ang katawan niya sa bakana ng kuweba habang ibinuka niya ang magkabilang kamay para tumama ang mainit na sikat ng araw sa kanyang katawan. Napuno ng mainit na pakiramdam ang lahat ng kanyang mga paa at buto, dahilan upang unti-unting lumuwag ang mukha ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay nanatiling nakababad sa sikat ng araw ng matagal bago lumabas. Ang kanyang tingin ay dumaan sa malalalim na bahagi ng lambak, at agad na huminto sa napakalaking kulay ube na mapusyaw na kakon. Bagamat alam na niya na ang ebolusyon ng dalagang ito ay hindi pa matatapos nang kumalat ang kanyang espiritual na lakas, hindi niya maiwasang mapilang nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata. Talagang hindi naging madali para sa babaeng ito ang umasenso sa ranggo. Nasaan si Kailin? Umalis ba siya? Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Lumipat ang kanyang mga mata mula sa magaan na kakon at tumangay sa lahat ng direksyon. Habang nagsasalita siya ng walang kasiguraduhan sa kanyang sarili, nakita niya ang isang scroll sa isang malaking bato hindi kalayuan sa light kakon. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinipsip ang scroll sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang binuksan iyon ng may pag-aalinlangan habang dahan-dahang dumaan ang tingin niya rito. Ilang sandali pa, sumimangot siya at mamulong. Sa totoo lang ay may nangyari na sa lahi ng taong ahas. Gayunpaman, ayon sa isinulat niya, babalik siya muli pagkatapos ayusin ang usapin. Huwag mong sabihin sa akin na hindi pa niya ito naaayos kahit hanggang ngayon. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Kahit sa lakas ni Medusa, hindi niya nagawang maayos ang usapin. Tila ang gulo na naranasan ng lahi ng taong ahas sa pagkakataong ito ay talagang nakakagulo. Inimbak ni Xiaoyan ang scroll sa kanyang storage ring matapos na maunawaan ang buong bagay. Napatingin siya sa magaan na kakon sa kanyang tabi at walang magawang umiling. Sinabi niya, "Kalimutan mo na ito,
Hayaan mo akong protektahan ka sa loob ng ilang panahon. Kung hindi, hindi rin ako mapakali sa pag-alis ngayon. Nagkataon lang, katatapos ko lang pumasok sa klase ng Daowang at kakailanganin ko pa ng ilang oras para sanayin ang Dao Qi sa loob ng aking katawan. Sa sandaling sinabi niya ito, gumalaw ang katawan ni Xiaoyan at lumitaw sa isang malaking bato sa lambak bago niya dahan-daang ipikit ang kanyang mga mata. Si Xiaoyan ay maayos na lumabas sa kanyang pag-urong at matagumpay na nakasulong sa klase ng Daohuang. Gayunpaman, hindi siya umalis ng mag-isa pagkatapos isaalang-alang ang maliit na Ziyan. Sa halip, pinili niyang manatili sa lambak para pangalagaan si Ziyan. Gagamitin din niya ang pagkakataong gumiling at masanay sa Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na tumaas ng husto. Tahimik pa ring damaloy ang oras sa loob ng lambak. Gayunpaman, ang kasalukuyang lambak ay walang alinlangan na mas masigla kumpara sa dati. Ang pinagmulan ng kasiglahang ito ay natural na ang mapanirang tunog na nilikha sa paligid ng lambak habang sinanay ni Xiaoyan ang kanyang Dao Qi. Mabilis na damaloy ang oras sa mga daliri ng isa sa gitna ng pagsasanay na ito ng lakas ni Xiaoyan. Hindi ko namamalayan, kalahating buwan na pala ang lumipas. Ang magaan na kakon na iyon, naganap na walang aktibidad, sa wakas ay nagbago sa isang paraan na naging dahilan upang magalak si Xiaoyan sa panahong ito. Hindi lamang ang ilaw sa mga sil sa ibabaw ng light cocoon ay naging masiksik ngunit may bahagyang crack line na bahagyang kumakalat. Ang mga crack lines ay naglabas din ng mga butil ng purple glow. Sa hitsura ng sitwasyon, tila hindi magtatagal bago lumabas si Ziyan sa cocoon. Isang taong nakasuot ng itim na tao ang nakabitin sa hangin sa itaas ng lambak. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumubuo ng mga komplikadong mga selyo ng kamay. Ang mga sil ay nabuo sa mas mabilis na bilis. Sa huli, lumitaw pa nga ang ilang mga after images. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa lumilipad na selyo sa kanyang kamay. Isang namumula na pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha at ilang makapal na pawis ang nabuo sa kanyang noo. Ang pagkapagod ni Dao Qi dahil sa hand seal na ito ay medyo nakakatakot. Ang lumilipad na hand seal ay biglang huminto sa isang pagkakataon habang si Xiaoyan ay sumigaw. Si Flipping Seal. Tumunog ang sigaw at nanigas ang kamay ni Xiaoyan sa isang kakaibang arco. Biglang itinulak ang kamay niya patungo sa langit. Kasunod ng pagtulak ng kanyang palad, isang maringal na Dao Qi ang lumundag at mabilis na tinakpan ang kamay ni Xiaoyan. Isang layer ng jade green na pelikula na tahimik na pinagsama-sama sa loob ng maringal na enerhiyang ito. Isang kakaibang jade green cuticle ang mabilis na pumulupot sa kamay ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumaril ang isang maladya de berdeng kristal na kamay na tumatak na kasing laki ng kamay. Ang magaan na imprint na ito ay tila hinulma mula sa isang jade green na kristal, na lumilitaw na napakaganda. Gayunpaman, ang maringal na enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay lubhang nakakabigla. Makikita ng isang tao na maging ang hangin kung saan ito lumipad ay magiging baluktot. Ang hangin ay pinilit sa isang malinaw na malukong arco. Ang crystallized green light imprint ay kumislap sa kalangitan. Sa wakas, nabangga ito sa layer ng spatial lock. Isang malakas na pagyanig ng lupa ang agad na sumabog. Isang mabangis na hangin ang biglang lumabas at makikita ang maraming alon na parang tubig na nabubuo at mabilis na kumakalat mula sa lugar kung saan matatagpuan ang spatial lock. Pagkaraan ng ilang sandali, itong spatial lock na ginawa ni Medusa sa buong lakas niya ay sinira ni Xiaoyan. Isang 10 talampakang lapad na butas ang nalikha. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa baluktot na espasyo. Sa wakas ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Bilang pangalawang selyo ng God Seal skill, ang lakas ng Flipping Seal na ito ay talagang mas malakas pa kaysa sa Open Mountain Seal. Talagang karapat-dapat na maging isang makapangyarihang Dao technique na nangangailangan ng isa na maging isang piling Daowang upang makapagsanay. Ginugol ni Xiaoyan ang halos lahat ng kanyang oras sa loob ng 2 buwang ito sa pagsasanay ng God Seal skill. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nailabas ito. Sa kabila na ito ang unang pagkakataon at hindi pa rin perpekto, mayroon na itong kapangyarihan. May isip ng isang tao kung anong uri ng lakas ang mayroon ito kapag nasanay na si Xiaoyan hanggang sa maabot niya ang ganap na karunungan.
Naranasan ni Xiaoyan ang kahirapan nitong God Seal skill noong nagsimula siyang mag-practice ng Open Mountain Seal noon. Kaya naman, handa na siya sa pag-iisip. Halos hindi siya maituturing na umabot na sa yugto kung saan magagamit niya ang Open Mountain Seal ayon sa gusto niya. Sa kabilang banda, hindi pa niya naabot ang paunang kasanayan sa Flipping Sea Seal na ito. Maaaring mahirap para sa kasanayan na magkaroon ng malaking epekto kapag nakipaglaban siya sa isang kaaway sa hinaharap. Mukhang kailangan kong sanayin ito ng maayos. Kung makakatagpo ako ng sino mang elite na Daozang sa hinaharap, ang Flipping Sea Seal na ito ay maaaring makamit ang isang nakakagulat na resulta. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay at mahinang bumulong. Gabi na. Magsasanay ako hanggang dito ngayon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tumingin sa langit bago tumawa ng mahina. Kalapag pa lang ng kanyang katawan nang marahas na yumanig ang buong lambak. Nagulat din si Xiaoyan nang maramdaman niya ang biglaang panginginig na ito. Agad na bumaba ang kanyang tingin. Ang kulay ube na liwanag na kakon na iyon sa gitna ng lambak ay naglalabas ng maliwanag at malakas na liwanag sa sandaling ito. Malapit na ba siyang matagumpay na sumulong? Ang biglaang eksenang lumitaw ay naging sanhi ng pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan na lalong naging siksik. Sa wakas ay nagkaroon ng aktibidad mula sa babaeng ito. Kasunod ng mas matinding liwanag mula sa magaan na kakon, sa wakas ay lumitaw ang isang bahagyang pagkaluskos. Kaagad, ang mga maliliit na linya ng bitik na tumatakip sa magaan na kakon ay agad na naputol. Hindi mabilang na mga sinag ng matangkad lilang nagniningning mula sa mga linyang basag at bumaril sa kalangitan. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang special lock upang harangan ito. Kung hindi, ang hindi pangkaraniwang aktibidad na ito ay tiyak na nakakaakit ng maraming atensyon. Parami ng parami ang mga crack lines na lumitaw. Sa huli, biglang nalaglag ang isang layer ng malaking cocoon shell. Kasunod ng pagkalaglag ng unang piraso, tila nagkaroon ng chain reaction sa light cocoon na ito. Ang magaan na cocoon ay mabilis na naghiwa-hiwalay, at isang kulay ube na liwanag na haligi ang biglang sumugod sa kalangitan bago bumangga sa spatial lock. Ang spatial lock ay naglabas ng mga ripples ng sunod-sunod. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang napakalaking liwanag na haliging kulay lila. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang paningin, malabo niyang nakikita ang isang malabong figure ng tao sa loob ng liwanag na haligi. Napanatili saglit ang liwanag na haligi bago namutla. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala. Ang figure ng tao sa loob nito ay lumitaw din sa linya ng paningin ni Xiaoyan. Ang figure ng tao na lumitaw ay ganap na hubad. Isang malabong kulay ube na kumikinang ang bumalot sa kanyang katawan dahilan upang siya ay tila nagtataglay ng mahiwagang alindog. Ang mahaba at makinis na kulay lila na buhok ay nakakalat at dumapo sa kanyang magandang nakausli na puwitan. Aling bahagi ng kanyang matured body na nakausli sa harap at likod ang istilong taglay ng munting dalaga noon. Kung titingnan ang medyo matured, ngunit cute na hitsura, ito ay nakakagulat sa maliit na Ziyan na lumaki. Ito si Ziyan. Natigilan si Xiaoyan habang nakatingin sa babaeng ito na matured na ang figure. Ito ay ganap na magulo. Mahirap isipin na ang maliit na batang babae ay bubuo ng napakahusay at magiging kaakit-akit. Battle Through the Heavens. Kabanata 753. Pag-alis sa lambak. Si Ziyan, na nasa haligi ng liwanag, ay iniunat ang kanyang tamad na baywang sa sandaling ito. Ang kanyang sobrang kaakit-akit na mga kurba ay mas kapansin-pansin. Tinatamad niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa nakatulala na si Xiaoyan sa kalangitan. Isang malikot na pag-iisip ang bumangon sa kanyang puso at ibinato niya ang isang nahihiyang tingin na ikinubli ng mapang-aakit na tingin sa huli. Nanginginig ang buong katawan ni Xiaoyan sa kalangitan nang matanggap ang mapang-akit na tingin. Mapait siyang ngumiti at umiling. Bata pa rin ang karakter ng babaeng ito. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang katawan at dahan-daang bumaba. Hindi siya tumingin habang naglalabas siya ng robe mula sa kanyang storage ring, at ibibigay na sana ito kay Ziyan. Gayunpaman, hindi pa nakakadikit ang kanyang katawan sa isa pa ng manginig ang katawan ng huli. Isang kakaibang berdeng liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Sa ilalim ng berdeng liwanag na ito,
ang katawan ni Ziyan ay nagsimulang lumiit ng mabilis sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang dakilang dilag na nagtataglay ng magandang figure ay agad na naging isang batang babae na hubad pa rin. Natigilan si Xiaoyan habang tinitingnan ang pagbabagong ito ni Ziyan. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas habang umiiling. Tila ang pag-advance sa rank 6 ay hindi nagbigay daan kay Ziyan na ganap na malutas ang mga nakapagpapagaling na epekto ng body transformation grass na iyon. Nagulat din si Ziyan dahil sa pagbabago niya. Gayunpaman, nang makita niyang ang kanyang katawan ay muling nagbagong anyo pabalik sa maliit na batang babae ng nakaraan, ang kanyang dalawang maliliit na kilay ay agad na naging patayo. Tumingin siya kay Xiaoyan na tuwang-tuwa sa kanyang harapan at hindi sinasadyang sumugod ng galit. Ang magkabilang kamay niya ay paulit-ulit na pamapalo sa mukha ni Xiaoyan. Niyakap ng kamay ni Xiaoyan si Ziyan na sumugod pasulong. Naramdaman niya ang napakalambot, makinis na balat nito na parang jade at agad na nagsimulang mag-anod ang kanyang mga mata. Isang tuyong ubo ang kanyang pinakawalan. Nagmamadali at pilit niyang inilagay ang itim na robo sa kanyang kamay sa katawan ni Ziyan. Pagkatapos nito, marahas niyang kinatok ang ulo nito at sinabing, "Tumahimik ka, kung hindi, hindi kita tutulungang pinuhin ang isang body transformation pill sa hinaharap, at hayaan kang magpatuloy na magkaroon ng ganitong hitsura sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Tinakpan ni Ziyan ang kanyang maliit na ulo at kinulat ang kanyang bibig sa hindi pagpayag. Gayunpaman, medyo natatakot pa rin siya sa banta ni Xiaoyan. Kaya naman, nakayuko lang siya at mamulong. Itong mapahamak na body transforming grass. Kinurot ni Xiaoyan ang maladya de carving na cute na mukha ni Ziyan at tumawa. "Hindi masama itong itsura mo. Nakakatuwa talaga. Chi, anong pandaraya? Malinaw na nagustuhan mo ang ibang figure na iyon ngayon lang. Huwag mong isipin na hindi ko alam iyon." Sinabi ni Old Sister Kailin na lahat kayong lalaki ay ganito. Gumamit si Ziyan ng mapang-asar na mga mata para tingnan si Xiaoyan. Ang hitsura ng huli kanina ay nasa gilid ng dahilan upang magkaroon ng nosebleed. Agad na nahiya si Xiaoyan nang marinig niya ito. Walang awa niyang kinurot ang mukha ni Ziyan at nagmamadaling iniba ang paksa ng usapan. "Sige, dahil matagumpay kang sumulong, hayaan mo na tayong umalis sa lugar na ito. Maaaring hindi ko alam kung gaano katagal tayo nanatili ngunit sa tingin ko ay malamang na matagal na iyon." Nauna na bang umalis si Old Sister Kailin? Nilaibat ng mga mata ni Ziyan ang lambak habang nagsasalita siya ng may malalim na pag-iisip. Malabo niyang nararamdaman ang aktibidad sa lambak habang siya ay naging isang kakon. Bahagyang naramdaman niya nang umalis si Medusa noon. Oo, may nangyari sa lahi ng taong ahas at kailangan niyang bumalik para lutisin ito. Maaari din tayong maglakbay doon kapag umalis na tayo at magbigay ng ating mga kamay. Tumanggaw si Xiaoyan. Ibinaba niya si Ziyan at ngumiti habang sumagot. Sa napakatagal na panahon, binibigyan siya ni Medusa ng maraming tulong. Bukod dito, kahit na napilitan siyang gawin ang bagay na iyon noon, imposibleng umarte na parang isang malabog na gabi lang kahit na anong sabihin ng isa. Kaya naman, ang kanyang damdamin para kay Medusa ay medyo komplikado din. Si Ziyan ay natural na hindi tumutol dito. Ang kanyang relasyon kay Kailin ay medyo maganda. Natural lang na pupunta siya at tulungan ang huli. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan nang makita niyang tumanggo si Ziyan sa kanyang ulo, at lumitaw sa hangin nang walang anumang babala. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa medyo distorted space na iyon sa hindi kalayuan, sumunod din si Ziyan sa kanyang likuran. Iniwas niya ang tingin dito at nagulat na sinabi. "Ito ay isang spatial seal, tama ba? Tanging isang piling tao na Daozang ang makakagamit nito. Sa tingin ko, dapat itong iwan ni Old Sister Kailin, tama ba?" "Oo, kailangan niyang umalis ng nagmamadali at natatakot na baka magambala ng iba ang ating pag-unlad. Kaya naman, inilagay niya ang spatial lock na ito sa lambak na ito." Tumingin si Xiaoyan sa baluktot na espasyo at nagsalita ng hindi lumilingon. "Tumabi ka, sisirain ko ito." Ang Daochi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay biglang lumundag nang sabihin niya ito. Ang spatial lock na ito na nilikha mula sa lahat ng lakas ng Medusa ay hindi pangkaraniwang malakas.
Kung hindi siya sumulong sa klase ng Daohuang, napakababa ng pagkakataon na matagumpay niyang masira ito. Ang alam mo lang ay kung paano gumamit ng malupit na puwersa. Si Ziyan sa gilid ay kumunot ang kanyang mga labi nang makita niya ito. Ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang bumangon at isang kakaibang lilang glow ang lumabas mula sa kanyang katawan nang malapit na siyang makipag-ugnay sa baluktot na espasyo. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay naging parang isda habang siya ay tumagos sa baluktot na espasyo at nawala. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na natulala habang pinapanood si Ziyan na ginagawa ito. Ilang sandali pa, tumawa siya ng mapait at umiling. Nakalimutan niya na tila may immunity si Ziyan sa mga ganitong uri ng kandado. Noon, ang iba't ibang enchantment na inilagay sa bodega ng gamot ay walang kahit katiting na epekto ng pagharang sa kanya. Sa kabila nito, medyo nagulat pa rin si Xiaoyan na napakadali niyang madaanan ang baluktot na espasyong ito. Muling naghalo ang katawan ni Ziyan at lumabas mula sa distorted space habang si Xiaoyan ay nagulat. Iniabot niya ang isang maliit na kamay na puti niebe kay Xiaoyan at tuwang-tuwa na tumawa. Sumunod ka sa akin, ilalabas kita. Napangiti din si Xiaoyan nang makita niya ito ngunit hindi niya tinanggihan ang alok nito. Ang maliit na lambak na ito ay nagtataglay ng napakaraming bihirang sangkap na panggamot. Ang pagkakaroon ng spatial seal dito ay nagkataon na mapipigilan ang mga tao sa aksidenteng paggala sa lugar na ito. Hinawakan ni Xiaoyan si Ziyan at agad na kumalat sa kanya ang malabong lilang glow mula sa huli. Mabilis itong pumulupot kay Xiaoyan. Parehong lumiit ang kanilang mga katawan at sumakay sa magulong espasyo bago naglaho. Isang lunti ang kulay mula sa walang katapusang bulubundukin ang pumuno sa mga mata ni Xiaoyan. Umihip ang mabangis na hangin at umalangaw-ngaw ang sipol sa kabundukan. Ito ay nagpakawala ng walang limitasyong kasiglahan sa loob ng lambak na ito. Ang espasyo sa himpapawid ng isang lihim na rehiyon sa pagitan ng dalawang taluktok ng bundok sa loob ng hanay ng bundok ay biglang nag-iba-iba. Dalawang figure ng tao ang dahan-dahang lumitaw. Lumipat ang kanilang mga mata sa lahat ng direksyon, at naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanila. Ang gan ng kanilang mga katawan ay parang maaanod na sila palayo. Nakalabas na tayo sa wakas. Hindi napigilan ni Xiaoyan na mapabuntong hininga habang nakatingin sa malawak na bulubundukin. Matapos ang mahabang pananatili sa kuweba, halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng hangin na umiihip sa kanyang katawan. Si Ziyan sa gilid ay random na inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Palihim siyang nakahinga ng maluwag nang wala siyang makitang magical beast sa paligid niya. Naalala pa niya ang nakakatakot na beast tide na ginawa nila ni Kailin sa loob ng Magical Beast Mountain Range bago siya naging kakon. Kahit na si Medusa ay maaari lamang siyang dalhin at tumakas sa ilalim ng pag-agos ng hayop. Bagamat naka-advance na, hindi niya sinasadya na naramdaman pa rin niya ang pamamanhid ng balat sa kanyang ulo nang maisip niya ang siksikan na nakatutuwang mga magical beast. Tara na. Hindi napansin ni Xiaoyan ang maliliit na kilos ni Ziyan. Matapos matukoy ang kanilang direksyon, kumaway siya patungo sa kanya at ang isang pares ng mga pakpak ng apoy ay agad na lumawak. Pagkatapos nito, lumipad siya patungo sa labasan ng bulubundukin. Si Ziyan sa likuran ay maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid bago nagmamadaling sumunod sa kanya. Ang dalawang figure ng tao ay naging liwanag na sinag na lumipad sa kalangitan. Ang kanilang mataas na bilis ay nagdulot ng presyon ng hangin na nag-iwan ng alon sa dagat ng mga puno sa ilalim nila. Gayunpaman, biglang huminto ang katawan ni Xiaoyan matapos lumipad ng humigit kumulang 3 hanggang 5 minuto. Si Ziyan sa likod ay hindi nakapag-react sa oras at hamampes sa likod ni Xiaoyan. Anong ginagawa mo? Sinapo ni Ziyan ang kanyang noo at bamulong. Mukhang masyadong tahimik. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi. Nilaibat ng mga mata niya ang paligid habang ginagawa niya iyon. Wala pa siyang narinig na kahit isang halimaw na umuungal mula nang siya ay lumabas sa lambak. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay maaaring maging napaka-normal kung ito ay lumitaw sa ibang lugar. Gayunpaman, malinaw na hindi tama kung ito ay lumitaw sa loob ng Magical Beast Mountain Range na sakop ng magical beasts. Naramdaman din ni Ziyan na medyo may mali nang marinig niya ito.
Nakatayo ang maliliit niyang kilay habang saglit niyang pinakiramdaman ang paligid. Tumanggaw siya at sinabing, "Oo, walang aura ng magical beast ang paligid." At saka, bigla niyang kinurot ang maliit niyang ilong nang umabot siya sa puntong ito. Parang may kakaibang amoy sa hangin. Sa una ay nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bahagyang nagkunot ang noo niya at bumuga ng hangin. Ilang sandali pa ay nagbago ang ekspresyon niya. Nagsalita siya sa isang madilim at solemne na paraan. "Huwag mong hiningahan ito sa iyong katawan. Ang hangin ay may halong makamandag na gas, ngunit ito ay napakahina. Ano ba talaga ang nangyayari?" Ang kaisipang ito ay gumugulo sa kanyang puso. Ang misteryo na biglang lumitaw ay nagdulot ng kaunting pressure sa puso ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit niyang naramdaman ang bahagyang pagkabalisa. Pagkatapos mag-isip sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay at nagsalita ng may malalim na boses. "Tara na. Pupunta tayo sa maliit na bayan ng Qingshan upang tingnan muna." Sa ganitong sitwasyon, tila kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan may mga tao upang makakuha ng ilang impormasyon. Ito bang nakal-alasong gas na inilabas ng taong iyon? Bahagyang tumanggaw si Ziyan bago biglang nagtanong. Ang taong binanggit niya ay natural na ang Little Fairy Doctor na nagkataon nilang nakilala sa lambak noon. Hindi dapat ganoon. Ang poison gas na ito ay hindi itinuturing na malakas at ang pagkakaiba kung ikukumpara sa kanya ay ganoon sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, bakit napakaraming kumalat sa paligid? Umiling si Xiaoyan. Malinaw niyang naiintindihan ang kasalukuyang kakayahan ng Little Fairy Doctor sa lason. Kung pakakawalan niya ito, malamang nawala ni isang tao ang matirang buhay sa loob ng 500 kilometro. Ngunit ano ang eksaktong nangyari? Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso habang siya ay nakakunot ang noo. Ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay nakaflap at ang kanyang katawan ay agad na nagbago sa isang malabong figure na bumaril patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang maliit na bayan ng Qingshan. Battle Through the Heavens. Kabanata 754. Malaking kaguluhan. Kung ikukumpara sa Qingshan Town noong nakaraan, walang alinlangan na mukhang mas pressured at tahimik ngayon. Bihira ang mga tao sa mga lansangan sa loob ng bayan. Ang mga pintuan sa paligid nito ay mahigpit na nakasara. Ang mga itim na masa ng mga figure ng tao ay bahagyang nakikita sa matatayog na pader na itinayo gamit ang granite. Ang malambot na pribadong pag-uusap ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa mga tao. Kalokohan, paano nakapasok ang mga gumagamit ng lason na ito sa gitnang bahagi ng imperyo? Wala bang defensive line ang harapan ng Yan Alliance at ang Imperial Family? Ang tatlong malalaking imperyo ay nagsanib-sanib upang salakayin ang Jiama Empire. Gaano man kalakas ang Yan Alliance, may limitasyon ang kanilang lakas tao. Paano nila mapangangalagaan ang bawat posisyon? Ang mahigit 10 bastos na ito ay dapat na nakapasok sa isang puwang. Ano ang gagawin natin ngayon? Sa pagtingin sa mga badge na iyon sa dibdib ng mga taong ito, mayroong isang 4-star Poison Master. Maliban sa isang eksperto sa klase ng dawang, sino ang makakaharap sa isang Poison Master sa antas na ito? Ang ating bayan sa Qingshan ay kasalukuyang nagtataglay lamang ng company leader na si Yan Cheng na isang 8-star Dowling. Ang iba ay karamihan ay nasa Daoshi o ang Daoshi class. Kung ang 4-star Poison Master na iyon ay nagkalat ng Poison Fog sa ibabaw, malamang na maraming taong naruroon ay agad na malalason at mawawalan ng malay. Kalokohan, kung hindi talaga pwede, lalabas tayo at lalaban sa kanila. Marami tayong tao, kailangan pa bang matakot sa mahigit 10 sa kanila? Same time silang nagnanais na buksan namin ang mga gate ng mag-isa. Parang hindi mo alam kung gaano nakakatakot ang isang Poison Master. Dalubhasa sila sa pakikipaglaban sa isang grupo ng mag-isa. Kung hindi ito isang sitwasyon kung saan pinigilan sila ng kabilang partido ng may ganap na lakas, hindi magiging madali na patayin sila. Ang isang malaking grupo ng malalaking mersenaryong malamig ang mukha ay napapalibutan sa gitna ng isang itim na masa ng mga ulo ng tao. May katulad silang mercenary company badge sa kanilang dibdib. Kung titingnang mabuti, sila ay nakakagulat na ang Bloody Battle Mercenary Company na si Xiaoyan ang nagligtas noon.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pwesto ng pinuno ay ang pinuno ng kumpanya ng Bloody Battle Mercenary Company, si Yan Cheng. Sa tabi niya ay ang dalawang pamilyar na mukha ni Nakagang at Ling Er. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tingin ay itinapon sa 10 dagdag na mga figurine ng tao sa labas ng mga pader. Medyo pangit ang mga mukha nila. Ikalawang tiyuhin, ano ang dapat nating gawin? Hindi solusyon ang patuloy na pagbabantay sa ganitong paraan. Balitang-balita na ang dami ng mga Poison Masters ang nakapasok sa Magical Beast Mountain Range na ito. Kamakailan lamang, may mga ulat tungkol sa maliliit na bayan na nahuhugasan ng dugo. Ang mga masasamang pamamaraan na ito ay isang bagay na ang mga pervert na ito lamang ang makakagawa. Ang maningning na mga mata ni Ling Er ay marahas na nakatingin sa 10 dagdag na mga figurine ng tao sa ibaba ng mga dingding habang siya ay nagsasalita sa medyo nag-aalalang tono. Ano pa ang maaari nating gawin maliban sa ipagtanggol ang lugar na ito hanggang sa mamatay tayo? Hindi mo ba nakikita na sila ay nagtataglay ng isang Tier 4 na Poison Master sa kanila? Ang isang Poison Master ng tier na ito ay isang tao na kahit ako ay walang gaanong pagkakataon na manalo. Ngayon, kung ang kabilang panig ay nagmamay-ari ng isang dalubhasa na maaaring lumipad at ang matataas na espesyal na itinayo na mga pader, na itinayo upang ipagtanggol laban sa isang pag-atake ng nasa paligid ng Bihanas, malamang na sila ay magkakaroon ng pag-atake sa paligid ng Bihanas. Matagal nang nakasuhan at nagsimula ng masaker. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Yan Cheng habang nagsasalita siya. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Ang lugar na ito ay ang loob ng Jiama Empire. Hanggat nagtitiis tayo ng ilang panahon, maaaring may isang eksperto mula sa Yan Alliance na darating at ililigtas tayo. Tumawa ng mapait si Ling Er sa kanyang puso. Siya ay tahimik na bamantong hininga. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga eksperto mula sa Yan Alliance ay naantala ng mga eksperto mula sa 3 malalaking imperyo. Saan ito makakahanap ng labis na lakas? Gayunpaman, habang pinag-uusapan ng lahat ang isang plano, ang mahigit 10 naka-gray robe na mga figurine ng tao sa ibaba ng dingding ay nagsimulang magpakita ng ilang aktibidad. Isang matandang lalaki, na nakasuot ng Poison Centipede badge na may 4 na makukulay na linya sa kanyang dibdib, ay dahan-daang naglakad pasulong. Ang kanyang madilim at malamig na tatsulok na mga mata ay sumulyap sa mga dingding habang dahan-daang naglalabas ng nakakatalam na tunog. Agad na umalangaw-ngaw ang boses sa pandinig ng lahat ng nasa dingding. Bibigyan namin kayong lahat ng 10 minuto para magpasya kung kayo na lang ang mag-isa na magbubukas ng mga gate, o ang matandang ito ay magpapakawala ng lason na fog at hahayaan ang lahat ng tao sa maliit na bayang ito na mamatay dahil sa inyong mga handgal na aksyon. Dahan-daang pumikit ang matandang nakasuot ng kulay abo na mga mata matapos tumunog ang kanyang boses. Hindi siya nag-abala tungkol sa kung anong uri ng kaguluhan ang pinukaw nito sa mga dingding. Unti-unting lumipas ang oras. Dahan-daang iminulat ng matandang lalaki na nakakulay abo na damit pagkaraan ng 10 minuto. Hindi sinasadyang lumabas ang malupit na ngiti sa kanyang nangungunot na mukha nang makitang walang reaksyon ang pader. Madilim at malamig ang kanyang boses habang sinasabi. Sa tingin mo ba ay kayang protektahan ng pader ng lungsod kayong lahat? Isang kakaibang berdeng liwanag ang bumungad sa mukha ng matanda nang sabihin niya ito. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang manggas at lumitaw ang isang malaking siksik na berdeng lasong fog. Ang 10 medyo batang kulay abo na mga individual sa likod ng matanda ay agad na nagpakawala ng malalim na sigaw nang lumitaw ang lason na fog. Kinaway-kaway nila ang dalawa nilang kamay, dala nito ang mabangis na hangin. Habang umiihip ang mabangis na hangin ito, ang kulay berdeng lasong fog ay nagsimulang unti-unting kumalat bago tuluyang nagtagal sa mga pader ng lungsod. Gamitin ang Dao Chi para takpan ang iyong katawan. Huwag huminga. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yan Cheng habang siya ay sumigaw ng malakas nang makita niya ang kulay berdeng lason na fog na dahan-dahang umaanod. Ang mga mersenaryo sa dingding ay nagmamadaling mananiebra ang Dao Chi sa loob ng kanilang katawan ng buong lakas nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Yan Cheng. Pagkatapos nito, binalot nila ang kanilang mga katawan ng kanilang Dao Chi. Sok-sok, gusto mo talagang harangan ang lason ng berdeng ahas ng matandang ito gamit ang iyong katamtamang lakas ng mersenaryo.
Malamig na tumawa ang matanda na nakasuot ng kulay abo nang makita niya ito. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ginawa ng 10 tao sa likod niya ang lahat para pasiglahin ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, lumikha sila ng mga alon pagkatapos ng mga alon ng mabangis na hangin na humihip sa berdeng kulay na laso na fog. Ang poison fog ay tumaas at kalaunan ay nagsimula itong unti-unting umabot sa taas ng mga pader makalipas ang ilang sandali. Agad nitong binalot ang maraming mersenaryo. Napakaraming mahihinang mersenaryo ang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkahilo sa sandali ng pakikipag-ugnay. Ilang saglit pa, nahulog talaga ang ulo nila sa lupa at nawalan ng malay. Lalong naging pangit din ang mukha ni Yan Cheng nang makita niya ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi. Kalokohan, lumabas lahat at labanan ang mga bastos ito. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin at sumugod. Bahagyang ibinoka ni Ling ang kanyang bibig nang marinig niya ito. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang siya sa magkaibang paraan. Ang isang Tier 4 Poison Master ay maaaring ituring na isang pangunahing lakas ng militar kahit na ilagay sa battleground sa harap. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay likas na pambihira. Sa pamamagitan lamang ng mga mersenaryong ito mula sa kanilang Bloody Battle Mercenary Company, malamang na sila ay naghahanap lamang ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta. Gayunpaman, kung hindi nila gagawin, ang laso na fog na ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na iyon, sila ay mamamatay ng mas malungkot. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Bloody Battle Mercenary Company ay nanginig matapos marinig ang boses ni Yan Cheng. Galit na galit silang tumango habang hinihigpitan ang hawak sa kanilang matutulis na talam. Napatingin ang matandang nakasuot ng kulay abong nasa ibaba sa kaguluhan sa dingding at mas lalong tumindi ang kalupitan sa kanyang mga mata. Maliban sa dalubhasang Dowling, na siya ay tahimik na nag-aalala, maaari niyang kitilin ang maliliit na buhay ng mga natitirang tao doon sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Isang mabangis na tawa ang pinakawalan ng matanda na may kulay abong damit sa kanyang puso. Isa pang alon ng berdeng kulay na fog ang iniluwa. Ang kalungkutan na pakiramdam sa loob ng mga puso ng mga taong iyon sa dingding ay hindi sinasadyang naging mas siksik nang makita ito. Ang matandang bastard na ito ay talagang naisip na patayin silang lahat. Maraming mga mersenaryo ang nagsimulang tumigas. Pinlano nilang bumaba at magtaya ng kanilang buhay matapos makita ang mabagal na pagtaas ng pangalawang kumpol ng maliwanag berdeng makamandag na fog. Sa madalas na pagdila ng dugo mula sa kanilang mga talam, hindi nila naramdaman ang kahit katiting na takot kahit alam nilang ang aksyon nilang ito ay naghahanap ng kamatayan. Sa anumang kaso, mamamatay sila anuman ang kanilang gawin. Ang temperatura ng kalangitan ay biglang tumaas ng mabilis habang ang lahat ay nakahanda na bumaba mula sa mga dingding. Kasunod ng pagtaas ng temperatura, nagsimulang maglabas ng siksik na berdeng laso na fog. Kaagad, ito ay naging parang nyebe sa kumukulong mantika habang ito ay mabilis na nakakalat. Ang biglaang eksena ay nagresulta sa pagkagulat ng magkabilang panig. Nagkatinginan sila na may mga mukha na naguguluhan. Dalawang malabong figure ng tao ang biglang lumipad mula sa direksyon ng Magical Beast Mountain Range habang ang lahat ay naliligaw pa rin. Sa loob ng ilang paghinga, lumitaw ang 2 taong ito sa kalangitan sa itaas ng maliit na bayan. Ang ekspertong dawang. Napatingin ang lahat sa pares ng mga pakpak ng Daochi sa likod ng 2 taong ito sa sandaling lumitaw ang kanilang mga figure. Agad silang nagpalabas ng mga alon ng mga tandang. Kaagad, ang magkabilang panig ay naging hindi mapalagay, sa takot na ito ang pampalakas ng kabilang partido. Kabilang sa 2 figure ng tao na lumitaw, ang taong nasa harapan ay ganap na nakabalot sa loob ng isang jade green na apoy. Isang mainit na temperatura ang nakakalat mula sa kanyang katawan. Sa likod niya ay isang maliit na batang babae na ang katawan ay naglalabas ng bahagyang lilang glow. Nagtataka niyang tinitingnan ang naka-gray na tao sa ibaba. Ang jade green na apoy ay dahan-daang gumalaw. Ilang sandali pa, unti-unti itong nagkalat at tumambad ang nakaitim na binata sa loob nito. Ang medyo hindi mapakali na si Yan Cheng at ang iba pa sa dingding ay tumingin sa nakaitim na damit, binata na nagpakita ng kanyang mukha. Bigla silang nagulat.
Si Ling Er sa gilid ay natigilan din habang bumubulong. Siya nga talaga. Chief Xiao. Nagulat si Yan Cheng saglit bago siya biglang nag-react sa sitwasyon. Biglang tumayo ang katawan niya at napasigaw siya sa tuwa. Hindi nakabawi ang mga mersenaryo sa loob ng maikling panahon nang marinig nila ang sigaw ni Yan Cheng. Gayunpaman, sa hitsura ni Yan Cheng, tila hindi kaaway ang taong dumating. Agad silang nakahinga ng maluwag. Ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng kulay abo sa ibaba ay nagbago ng husto kasabay ng pagsigaw ni Yan Cheng ng malakas. Tila ang taong dumating ay isang eksperto mula sa Jiama Empire. Nang ang pag-iisip na ito ay sumilay sa kanyang puso, ang kanyang katawan ay biglang naging berdeng fog habang siya ay sumugod patungo sa kagubatan. Nagmamadaling sumunod ang 10 taong nakasuot ng kulay abong nasa likuran niya. Pinagmasdan ng titig ni Xiaoyan ang 10 na tumatakas at may kulay abong mga figure ng tao mula sa langit. Bahagyang nagiba-iba ang di nakikitang apoy sa dulo ng kanyang daliri. Shi. Sa sandaling lumitaw ang pagbabago-bago, ang mahigit 10 na nakakulay abo na mga figure ng tao, na papasok na sa kagubatan, ay biglang nanginag. Agad silang naging isang tumpok ng itim na abo sa harap ng maraming nakakagulat na mga tingin sa dingding nang hindi man lang nag-iiwan ng malungkot na sigaw. Ipinakita ni Xiaoyan ang kanyang masamang taktika ng pagpatay sa mahigit 10 tao sa isang iglap bago gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa dingding. Bahagyang kumunat ang noo niya habang nakatingin sa mga walang malay na mersenaryo. Matapos uminom ng 2 tabletang panggamot, inihagis niya ito sa hangin at hinampas ito ng kanyang daliri. Isang tipak ng jade green na apoy ang nakabalot sa kanila at isang makakapal na pabango ng tableta ang kumalat mula sa loob ng mga tabletas. Nang kumalat ang halimuyak ng tableta, ang mga walang malay, nalasan na mga mersenaryo sa mga dingding ay nagsimulang dahan-daang nagising sa gitna ng maraming tunog ng pagubo. Lahat sila ay nasa kawalan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mainit na magalang na tingin sa paligid niya. Naglakad siya patungo sa lugar kung saan naroon si Yan Cheng at ang iba pa. Ang unang mga salitang itinanong niya sa malalim na boses. Ano ang nangyari? Battle Through the Heavens. Kabanata 755. Poison Sect, Gold Geese Sect, Mulan Valley. Natigilan si Yan Cheng nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ang ganoong malaking kaganapan ay naganap sa loob ng imperyo, ngunit ang Panginoon ng imperyo ay talagang walang kamalayan tungkol dito. Nasa isang retreat ako sa loob ng ilang oras. Paliwanag ni Xiaoyan, tila naintindihan niya ang iniisip ni Yan Cheng nang makita niya ang hitsura ng huli. Biglang naintindihan ni Yan Cheng nang marinig niya ito. Mapait siyang tumawa. Hindi inaasahan na si Chief Xiao ay nagsagawa ng retreat sa loob ng 1 taon. Ang taong ito ay hindi kalmado. Hindi kalabisan na sabihin na ito ang panahon ng pinakamalaking kaguluhan sa kasaysayan ng Jiama Empire. Nagsagawa ako ng retreat sa loob ng 1 taon ha. Mahinang bamantong hininga si Xiaoyan. Agad niyang binago muli ang paksa. Ano ang nangyari sa imperyo? Ang mga taong iyon mula sa nakaraan ay dapat na mga Poison Masters, tama ba? Ang ganoong trabaho ay dapat na napakabihira sa Jiama Empire. Bakit napakarami sa kanila ang lumitaw ng sabay-sabay? Ito ay dahil hindi sila mga tao mula sa Jiama Empire. Si Ling Er sa gilid ay tahimik na sumabad. Nanatili ang kanyang mga mata sa mukha ni Xiaoyan mula nang lumitaw ang huli. Ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata ay parang isang kaibig-ibig na napahiya na batang babae na may crush. Sila ang mga Poison Masters mula sa Chuyon Empire. Napabuntong hininga si Yan Cheng. Hindi nagtagal matapos iligtas ni Chief Xiao ang aming Bloody Battle Mercenary Company noon, may balita na ang Chuyon Empire ay malapit nang sasalakayin ang ating Jiama Empire. Pagkatapos nito, dumaraming bilang ng mga salungatan sa hangganan ang naganap. Maayos pa rin naman ito sa simula at ito ay isang labanan lamang sa pagitan ng mga hukbo ng 2 bansa. Ang bawat partido ay may kanya-kanyang mga tagumpay at pagkatalo na may kaunting pag-unlad. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkapatas na ito ay nagpatuloy sa loob ng 1 buwan, isang malaking bilang ng mga Poison Master ang biglang lumitaw sa militar ng Chuyon Empire. Sa ilalim ng kanilang banta,
ang Jiama Empire ay agad na nawalan ng maraming kuta sa hangganan. Kung paanong ang mga nakatataas na echelon ng pamilya ng imperial ay naging galit na galit dahil dito, kumalat ang balita na ang poison sect ng Chuyon Empire na gustong lumahok sa labanan. Bumalatay ang takot sa mukha ni Yan Cheng nang banggitin niya ang pangalan na naging dahilan ng pagtayo ng buhok ng isa. Naging mas malambot na rin ang boses niya. Ang poison sect. Binibigkas ni Xiaoyan ang banyagang pangalan na ito sa kanyang bibig at magkadikit ang kanyang mga kilay. Ang poison sect na ito ay kamakailan lamang na itatag sa loob ng Chuyon Empire. Gayunpaman, ang lakas nito ay hindi pangkaraniwang nakakatakot. Sa loob ng maikling 5 taon, ganap nitong nawasak ang lahat ng mga sekta at paksayon sa loob ng Chuyon Empire. Ang kanilang poison sect ay lumukso at naging nag-iisang Panginoon sa Chuyon Empire. Bukod dito, usap-usapan na kahit ang imperial na pamilya ng Chuyon Empire ay tahimik nilang kinokontrol. Sa Chuyon Empire, mas epektibong makipag-usap sa sect leader ng poison sect kaysa sa emperador mula sa imperial na pamilya. Muling paliwanag ni Yan Cheng nang makita niya ang kawalan ng katiyakan sa mukha ni Xiaoyan. Ano ang lakas ng sect leader ng poison sect? Dahan-daang tanong ni Xiaoyan. Ito ay usap-usapan na ito ay sa pinakakaunti sa klase ng Daozang. Dahil sa poison sect na nakikilahok sa labanan, ang Yan Alliance, bilang pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire ay natural na hindi makatabi at walang magawa. Kaya naman, isang away kung saan nagpalitan ng suntok ang dalawang malalaking paksayon. Sa isang malaking labanan kalahating taon na ang nakalipas, ang misteryosong sect leader ng poison sect ay lumitaw ng isang beses. Sa labanang iyon, ang Ice Emperor Hai Badong, ang matandang senior na tinawag na Jia Lao sa imperial na pamilya pati na rin ang isang napakalaking magical beast, na ang lakas ay nasa klase ng Dao Huang, ay natalo sa mga kamay ng sect leader ng poison sect sa kabila ng pagsanib ng kamay. Tumawa ng mapait si Yan Cheng. Isang matinding takot ang sumilay sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang klase na malayo at hindi maabot. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Bahagyang lumubog din ang puso niya. Ito ay hindi inaasahan na ang Old High at ang iba pang dalawa ay hindi katugma sa sect leader na iyon ng poison sect. Mukhang malakas talaga ang kabilang partido. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, magpatuloy sa pagsasalita. Nang nasa panganib ang Ice Emperor at ang dalawa pa, biglang lumitaw si Reyna Medusa mula sa lahi ng taong ahas. Nakipag-away siya sa sect leader na iyon ng poison sect, ngunit nahirapan ang dalawang partido na matukoy ang mananalo. Umalis ang sect leader mula sa poison sect. Noon lamang nakaiwas ang Yan Alliance sa isang buhay at kamatayang kapahamakan. Tinamaan ni Yan Cheng ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng pananabik para sa malaking laban ng iyon na nakakapukaw ng kaluluwa sa araw na iyon. Ilang sandali pa, sa wakas ay bumantong hininga siya at tumawa ng mapait kay Xiaoyan. Sa tulong ni Reyna Medusa, sa wakas ay tumayo na ang Yan Alliance. Pagkatapos makipag-alyansa sa lahi ng taong ahas, nagsimula silang gumanti sa poison sect. Nakialam din ang lahi ng taong ahas. Agad namang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito habang nagsasalita siya ng may pagtataka. Bagamat si Medusa ang reyna ng lahi ng taong ahas, ang lahi ng taong ahas ay walang magandang damdamin sa Jiama Empire. Mukhang imposible para sa kanila na magbigay ng tulong sa Jiama Empire. Oo, ito ay dahil ang Chuyon Empire ay unang naglagay ng kanilang layunin sa kanila. Ang malaking labanan na iyon ay naging sanhi ng kanilang lahi ng taong ahas na magdusa ng malaking pagkatalo. Kung si Reyna Medusa ay hindi nagmadaling bumalik sa nakaraan, malamang na ang buong lahi ng taong ahas ay maalis. Tumanggaw si Yan Cheng at sumagot. Kaya biglang umalis si Kailin noon dahil dito. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ngayon lang niya nalaman kung bakit kailangang magmadaling umalis noon si Medusa. Dahil ang kalaban ng lahat ay ang poison sect mula sa Chuyon Empire, natural silang nagagawang magkapit-bisig. Bagamat nagkaroon pa rin ng ilang salungatan sa panahong ito ay ganap na nawala pagkatapos na ibinuka ni Jia Lao mula sa imperial na pamilya ang kanyang bibig at nangako na tiyak na bibigyan niya ang lahi ng taong ahas ng isang kapirasong lupa upang dumami at mabuhay sa malaking labanan kung sila ay mananalo.
Sa tulong ng Medusa at ng lahi ng taong ahas, malamang na maghihirap din ang Chuyon Empire, di ba? Nakangiting tanong ni Xiaoyan. May tiwala pa rin siya sa lakas ng Yan Alliance. Bukod dito, ang lahi ng taong ahas ay mayroon ding maraming eksperto. Sa pagsasanib na ito sa pagitan ng malalakas, ang Poison Sect ay kailangang umatras upang maiwasan ang talom ng unyon na ito gaano man sila kalakas. Kung nabuo ang mga bagay sa isang normal na paraan, ito talaga ang mangyayari. Mapait na ngumiti si Yan Cheng at bumantong hininga. Sinabi niya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ipahayag ng lahi ng taong ahas ang alyansa nito sa Jiama Empire, hinailan ng Chuyon Empire ang iba pang dalawang malalaking imperyo na nasa tabi ng Jiama Empire. Ang alyansa ng tatlong imperyo ay nagresulta sa kanilang lakas na tumaas. Nagdulot ito ng matinding pressure sa Yan Alliance at sa lahi ng taong ahas. Dalawang iba pang malalaking imperyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Dalawang pangalan ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Ang Luoyan Empire at ang Mulan Empire. Oo. Ang dalawang imperyong ito ay hindi mas mahina kaysa sa Jiama Empire. Masasabing mas malakas sila ng kaunti kaysa sa Jiama Empire. Ang dalawang malalaking imperyo na ito ay nagtataglay din ng dalawang malalaking nilalang na hindi gaanong mahina kaysa sa Poison Sect na nasa loob nila. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Yan Cheng nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, iniluwa niya ang dalawang sekta mula sa kanyang bibig. Ang Gold Geese Sect at ang Mulan Valley. Gold Geese Sect. Mulan Valley. Mahinang binulong ni Xiaoyan ang dalawang medyo hindi pamilyar na pangalan sa kanyang bibig. Dahan-dahan ding pumikit ang mga mata niya. Ang Gold Geese Sect ay isang makapangyarihang paksayon sa loob ng Luoyan Empire. Ang sect leader, Yan Luotian, ay isa ring tunay na piling tao na Daozang, kahit na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Daozang class. Ang Mulan Valley ay kabilang sa Mulan Empire. Bagamat wala itong elite na Daozang, ito ay nagtataglay ng kakaibang pinagsamang Chi method. Ang mga tao ay mula sa Mal-Age method. Ay tatlong elder na nagsasanay ng Chi method na ito sa Mulan Valley bagamat ang kanilang mga individual na lakas ay nasa tuktok lamang ng klase ng Daowang, kapag ang tatlo sa kanila ay naisaaktibo ang tatlong Beast Savage skill ng sabay, magagawa nilang makipaglaban kahit na makatagpo sila ng isang Daozang kung ang isa ay pag-uusapan ang kanilang lakas, hindi sila mas mahina kaysa sa sect leader Luoyan. Namula ang mukha ni Yan Cheng. Dahil sa sobrang pananabik sa kanyang puso, nauwi sa paglipad ng laway sa buong lugar nang magsalita siya. Unti-unting naging malungkot ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yan Cheng. Kung totoo ang bagay na ito, ang Jiama Empire at ang Yan Alliance ay talagang nasa ilang panganib sa pagkakataong ito. Tatlong piling Daozang. Ang line-up na ito. Kahit na si Medusa iyon, imposibleng harangan niya sila. Ito ay hindi inaasahan na sa loob ng maikling isang taon kung saan siya ay nagsasagawa ng isang retreat, ang Jiama Empire ay mababaligtad. Sa orihinal, ang imperyo ng Jiama ay tiyak na hindi makayanan ang ganoong sitwasyon kahit na sa suporta ng Yan Alliance. Gayunpaman, maswerte na ang loob ng tatlong malalaking alyansa ng imperyo ay nahahati din. Bagamat ang tatlong malalaking sekta ay nagtataglay ng mga dalubhasa na maaaring makipaglaban sa isang Daozang, wala ni isa sa kanila ang handang maging taliba at makipagpalitan ng mga suntok sa Yan, maliban sa sect na pinuno, maliban sa sekta mula kay Medusa. Si Luotian mula sa Gold Geese Sect, at ang tatlong elder mula sa Mulan Valley ay hindi makakasama sa kanya sa one-on-one na laban. Bukod dito, lahat sila ay nag-aalala na ang kanilang mga kaalyado ay lihim na sasaksakin sila kung sila ay malubhang nasugatan, kaya't patuloy nilang ipagpatuloy ang bagay na ito ay ipadala ang mga dalubhasa mula sa kanilang sekta upang dahan-dahang gamitin ang ganitong paraan lahi. Napabuntong hininga si Yan Cheng sa malungkot na paraan. Yung mga Poison Masters na nakita natin kanina ay dapat na mga miyembro mula sa Poison Sect na sumilip. Gayunpaman, ang kakaiba ay marami sa kanila ang sabay-sabay na papasok. Sa lohikal na pagsasalita, ang paligid ng defensive line ay maraming eksperto mula sa Yan Alliance na nagpapatrolya dito. Medyo hindi sigurado si Yan Cheng nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Batay sa sentido komon,
Kahit na may nakakalusot paminsan-minsan, karaniwan siyang nag-iisa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman. Si Yancheng na walang sagot kahit na anong isipin ay iiling-iling na lang at sinabing. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari na lang tayong umasa na ang Yan Alliance at ang lahi ng taong ahas ay mapipigilan sila ng lubusan. Kung hindi, tayo ay talagang haharap sa isang sirang bansa at nasirang mga tahanan. Ipinanganak tayo sa Jiama at lumaki sa kanilang bayan na walang pag-asa. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang tinitingnan ang mababang espiritong mga mercenary sa paligid niya. Tinapik niya ang likod ni Yancheng at mamulong na may matangkad na ngiti. Relax, hindi babagsak ang Yan Alliance. Kahit sinong gustong magpabagsak ay kailangang tumapak sa bangkay ko. Hihihi. Sa tingin ko isa talaga akong irresponsibleng alliance chief para mab-aigo talagang lumahok sa ganoong malaking kaganapan. Ang mukha ng nakaitim na damit, binata ay natatakpan ng isang matangkad na ngiti. Sa ilalim ng impluwensya ng mainit na ngiti, hindi sinasadyang kumalat ang mapanglon na damdamin ni Yancheng. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Jiama Empire ay naglagay ng kanilang pag-asa sa binatang ito, na may kontrol sa isang malaking nilalang tulad ng Yan Alliance sa edad na 20. Ito ay dahil alam nilang may kakayahan ang kabataang ito na gumawa ng milagro. Hihihi. Ang mga tao ng Yan Alliance at kami, ang mga tao ng Jiama Empire, ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ikaw na ngayon ang tagapagligtas ng lahat sa Jiama Empire. Pinunasan ni Yancheng ang kanyang medyo namumula na mga mata at tumawa. Tama, kung gusto ni Chief na pumunta sa frontline, maaari kang magmadali sa silangang Black Mountain Fortress. Ang mga labanan doon ay ang pinakamatindi. Karamihan sa mga eksperto mula sa Yan Alliance at ang Snake People Race ay nandoon. Dahil iyon ang kaso, si Xiaoyan ay hindi na dapat manatili pa. Ngumiti si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang tingin sa malayong silangang kalangitan. Dahan-dahan siyang tumango at hindi na nagsalita pa habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Yancheng. Ang jade green na mga pakpak ng apoy ay dahan-daang lumalabas mula sa kanyang likuran. Agad na umangat ang kanyang katawan sa langit sa harap ng maraming magalang na tingin. Lahat, mangyaring maghintay, bumalik na si Xiaoyan. Tumingin ang tingin ni Xiaoyan sa malayong silangang kalangitan. Bulong niya sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso bago ibinaba ang kanyang mga pakpak ng apoy, na naging isang sinag ng liwanag habang siya ay sumugod.